expert sa politics, hindi yun dito, pero we're experts sa pagiging makulit. I'm Mitch, here to bring you more fun than serious discussion kasi dito, hindi ito Senate floor, kundi karaoke room. Kaya let's dive in, magpakatotoo and just be ourselves. Kasi no politics expert here, just loud voice and loud tunes. I'm here with 3 of my closest friends na mahilig makisawsaw sa mga usapang pangbahay, pang-eskwela, minsan pang-gobyerno. Keme lang, mga future tambay sa Senate, introduce yourself naman. Yo, CJ nga pala, certified taga-barangay news analysis. Kung may issue, ako yung unang naghahanap ng chismis. Ako naman si Kim, aspiring opinion leaders. Pero sa Facebook lang, walang background sa politika. Pero ang dami kong opinion. Sabi nga nila, kung hindi kaya ng action, idaan sa caption. And I am Nash, the serious one daw kuno. Daming sabi, daming hanash. Pero sa totoo lang, dami ko rin gusto sabihin kahit di ko alam kung totoo. Alright, so today, we're talking about sa mga bagay-bagay na may konting touch of politics, pero promise, chill lang tayo. Kaya let's start! Welcome sa Offbeats Opinions, guys! Simulan natin sa issue with Alice Gu and Kibuloy. Aba, parang may escape room silang hindi matapos-tapos. Bakit kaya hindi pa mahuli at makulong? Maybe, may GPS blocker silang gamit. Or baka naman kaya di sila mahuli kasi ayaw lang nila. Baka naman may pagka-ninja mode yung mga yan. They'll just pop up out of nowhere pag gusto nila like, surprise, I'm back! Nakakatawa pero totoo rin eh. Paano kaya, no? Ano kayang moves ng gobyerno para mahuli sila? May mga hula ba kayo? Baka naman natin po na catch me if you can talaga ang peg nila. Pero honestly, sana seryosohin ng authorities. Kasi people need to see justice served, di ba? Tama ka dyan. Pero sa ngayon, gawin muna natin itong source ng joke. Kasi it's either we laugh or we cry. Real na real pa kaya sa San Esputa. Nakakagigil na talagang mga pangyayari. Kahit ako, nanggigigil na sa Senate hearings eh. Pero jump na tayo sa next questions. I'm sure nararamdaman natin lahat to. Inflation. Ang taas na ng presyo ng sibuyas, mga offbeats. Sheesh! Baka mamaya yung ulam natin, sa TikTok mo lang rin natin makikita. What's your survival plan? My gosh! Ako nag-stock na ako sa canned goods. By the end of the year, baka literal nakamote na ng ulam ko. At least, affordable, di ba? Sabi nga nila, the higher the inflation, the closer to kamote, di ba? Pero grabe tol, bigas pa lang iba na presyo. Kaya ako, rice cooker dates na lang. Romantic and cost-effective pa. Alam mo, tipid tips yan. Magawa nga. Anyways, next question. If you had the chance to give advice sa gobyerno para makontrol tong inflation, ano yun? Siguro lower taxes for essential. Tapos less tax naman for affordable yung basic goods. Tsaka sana mas organize yung aid programs natin para tulong agad, di ba? Or better salaries. More income means makaka-adjust sa mga tao kahit tumatas ang bilihin. Hindi yung tipo na work ka na buong araw pero tutong ka pa rin, di ba? Tsaka magpa-import na tayo ng sibuyas. Baka next year may black market na nga ng garlic and onion eh. Magiging kontraband na rin ang mga gulay at spices? Sa mga nagtitipid dyan, take notes kasi mukhang serious na talaga. Sana masolusyonan na talaga yan. Gipit na rin ako eh. Sana nga mag-viral na tayo para tumaas na kita ko. Keme! Pansin niyo ba? Parang every time na may gustong umangat na bansa, ang unang inaayos nila is education system nila. Pero tayo, anong naayos natin? Kaya ayan tuloy, parang kamote ang future workers natin. What are your thoughts? Uy, grabe ka naman. Kamote? More like banana cue. Seriously though, medyo alarming nga. Pero imagine if our future engineers end up saying,
Ano nga ba yung formula na yon? Tapos, building na yung pinag-uusapan, hindi na quiz? Ala, sakto sige. Imagine yung next gen doctors na ang favorite way of diagnosis is Google symptoms at bahala na si Batman. Tapos magdasal. Pero totoo, kulang tayo sa clinical thinking training eh. That's right! Diyos ko! Nakakakaba naman magpa-check up at magpagawa ng bahay in the future. Speaking of future, in your opinion, ano ba ang future natin if we keep ignoring education reform? Future natin in 5 words. Easy. More tech. More TikTok? More TikTok, less MacBooks. Hindi naman lang nasa TikTok, di ba, God? Nasa TikTok, guys. Ay, agree ako dyan. Work harder pero less brain cells. Kaya nga, parang hirap maging successful kung wala tayong matibay na foundation. I love it! Ang din ng mga sagot nyo. Let's get a little serious. Pero hindi masyado. Anong wish nyo para sa education system natin? 1 wish lang Sana more on practical life skill naman, like real world stuff. Bakit wala tayong subject na how to survive adulthood 101? Baka masyadong masaya na silang nanonood sa ating naguguluhan. Sa ano nga ba ang tax? Like, dapat ba happy ka na pag naubos yung paycheck mo? Or sad? Siguro, financial literacy, basics like, save 50 pesos today, hindi pang gimmick bukas. Nakakatawa pero malungkot rin na parang mas alam na natin ang slang terms kaysa sa pang-budget ng pera nila. Ako simple lang. So perks na hindi one month team. Hindi, joke lang. Baka naman lahat natututo. Hindi lang yung isang nagdadala lang ng buong grade. Super stating facts Pero agree ako dyan. Tama na daldal. Let's move on to the next segment. Alam kong mainit ang election season, so quick question. Sa tingin niyo ba, may impact talaga ang mga campaign jingles? Like, hindi ba talaga catchy para iboto? Nako, para sa akin, parang requirement na yung catchy jingle, di ba? Kung wala lang LSS, baka wala rin akong reason para iboto siya. Bet ko pa rin talaga yung kay Willie Revillame. Oo nga, yung tipong kahit natutulog ka, naririnig mo pa rin yun sa isip mo. Tapos, ayun, bigla mo gusto na rin silang iboto. Kahit hindi ka pa naman sure sa plataforma nila, di ba? Oo, tama. Pang subliminal messaging na din nila yan. Pero honestly, catchy jingle lang hindi enough. Kailangan may nalaman pa rin kayo yung mga promises nila at may laman pa din. Exactly! Huwag puro tunog. Dapat may sense din. Speaking of sense, eto, medyo hot topic ngayon. Mga influencers na tumatakbo bilang politician. Kung magkulog-kulog ba sa mga sikat ngayon, automatic pwede ka nang tumakbo sa Senado. Grabe yan. Parang ang bilis na lang ng pag-qualify bilang politiko ngayon eh. Like and share na lang pala ang labanan. Oo nga, dati kailangan may background ka sa law governance. Ngayon, basta marami kang followers, bam! Senador ka na. Dapat pala ang campaign slogan nila, follow me on all platforms. Pero serious question, do you think may future talaga ang mga influencer turned politicians? Honestly, may pros and cons naman eh. Like, they're popular and relatable, pero it takes more than charisma para mapatakbo ng bayan, di ba? Paano kung di nila alam yung mga lawmaking na yan? Wala na. Paano kung biglang nag-vlog sa segment na to? Lalo na sa Senate floor. Hey guys, welcome to my session! Today I'll be voting yes to this because you guys said so in the comments! Imagine mo nga, kaya nga daw Pilipinas sobrang creative natin eh. Pero seriously, if you had to pick one influencer to actually be a good politician, sino yon? Si Kuya Kim Atienza. May brains, tapos may charm pa. At least, may educational content. Agree ako dyan. Imagine mo, Senate hearings, tas may weather updates pa. Walang kinikilingan, walang kinakot. Ay, mali pala. Tandaan nyo, kabayan, ang buhay ay weather lang. Ang nanakas talaga ng trip nyo eh. Final round mga pards. Rapid fire, kunwari kayo ang naging presidente ng Pilipinas. Ano ang una nyong gagawin? Pero paki-explain ng hindi serious Think about your crazy dream government project.
Basic. Mandatory na dapat lahat ng fast food chains ay 24/7 na nabukas. Kasi, seryoso, kailangan ng taong bayan ng chicken tsaka burgers eh. Like madaling Jollibee fan pala to eh. Wow! Dapat lang talaga may late night snack policy. Nash, ikaw naman, anong unang batas mo? Ako? Bawal ma-stress. Pag na-stress ka, pwede ka mag-file ng stress leave. Kahit sa school o trabaho pa yan. At syempre, paid yan. Yes. Kung ako naman, mga baks, bawat city hall dapat may karaoke room para masaya habang naghihintay sa mga government papers. Imagine ninyo, habang nag-aantay ka, kanta ka muna. I can already see it. Karaoke sa mga barangay hall, singing, bakit ngayon ka lang, habang naghihintay sa clearance. Ang saya of talaga mga ideas nyo eh. Pero sino ba talaga tayo para husga? Teka, anong kanta? Sample nga. So, after all our fun at kulitan, anong natutunan natin today? Wala. Pero seriously, kahit hindi tayo experts, nakakatawang isipin na minsan, usapan lang kailangan para kahit papano may naiintindihan tayo sa paligid natin. Tama! Minsan, kahit joke-joke lang, lumalabas din yung mga dapat natin pansinin. Let's be vigilant with our surrounding, guys. vigilant. Wow, ang lalim Minsan kahit joke-joke lang, lumalabas rin yung mga dapat nating pansinin. Ayun nga, thank you for having us today. Grabe, dami nyo mga chika, dami nyo mga hinanain sa buhay, dami tuloy mga lumalabas ng mga hanasyonas nyo. Exactly! Kaya tune in next time para sa isa pang gaping walang kwentang usapang may kwenta. This has been Off-Beats Politics. No politics expert here. Just loud voices and loud tunes. Good night!